Bayhan, magsiawit na bayhan, pinagpala ka, dakilang bihayang pangako niya, sumilay na. Sinauna mong hangarin, ang taong ay tubusin, upang siya ay makapiling, mapag-irog na Diyos natin. Bayan, magsiawit na bayan, pinagpala ka, dakilang bihayang pangako niya, sumilay na. Dakilang biyayang pangako niya, sumilay na. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala natin, Panginoong Kristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, pakipagkaisa ng Espiritu Santo, naway sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Minamahal na mga kapatid, pinagdiriwang natin ngayon ang kapistahan ni San Agustin, isa sa 4 na pinakadakilang doktor ng simbahan. Siya po ay kilala, higit sa lahat, sa kanyang pagbabalik loob sa Diyos. At modelo lahat ng mga sulat sa teolohiya at ganoon din sa filosofiya. Hilingin natin ang handog ng pagbabalik loob sa Diyos, tulad ng halimbawa ni San Agustin. Minamahal ang mga kapatid, tinupon tayo ng Panginoon bilang isang angkan upang tayo maging marapat sa banal na pagdiriwang. Sama-sama muna tayong humingi ng kapatawaran sa poong may kapal sa lahat na ating mga pagkakasala, pagkukulang. Inaamin ko sa mga pangyarihan Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha ko nagkasala sa isip, salita, sa gawa. Kaya sinasamo ko sa mahal na Birhen Maria, sa lahat mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoon ating Diyos. Kawaan tayo ng mga pangyarihan Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, patubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ipinagkaloob mo sa iyong sambayanan ang panibagong bugso ng Espiritu na pumuspos kay San Agustin. Malubos nawa sa amin ang pananahan ng Espiritu upang ikaw na batis ng karunungan ay mabunsod ng aming pananabik at ikaw na bukal ng buhay ay aming masaliksik sa pamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa unang sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Tesalonika. Mga kapatid, hindi na kailangang paalalahanan pa kayo tungkol sa pag-ibig na dapat iukol sa mga kapatid sa pananampalataya. Yamang itinuro na sa inyo ng Diyos kung paano kayo mag-iibigan. At ito nga ang ginawa ninyo sa mga kapatid sa Macedonia. Gayunman, ipinakikiusap pa rin namin sa inyo, mga kapatid, na pag-ibayuhin ninyo ang inyong pag-ibig. Pagsikapan ninyong mamuhay ng tahimik. Ang inyong harapin ay ang sarili ninyong gawain. Magpagal kayo para sa inyong ikabubuhay, tulad ng sinabi namin sa inyo. Ang salita ng Diyos.
Salamat sa Diyos. Poong hukom ay darating, taglay katarungan natin. Poong hukom ay darating, taglay ang katarungan natin. Umawit ng bagong awit at sa poon ay ialay. Pagkat yaong ginawa niya ay kahangahangang tunay. Sa sariling lakas niya at taglay na kabanalan. Walang hirap na natamo, yaong hangad na tagumpay. Poong hukom ay darating, taglay ang katarungan natin. Umingay ka karagatan at lahat ng lumalangoy. Umawit ang daigdigan at lahat ng naroroon. Umugong sa palakpakan pati yaong kalaliman. Umawit ding nagagalak ang lahat ng kabundukan. Poong hukom ay darating, taglay ang katarungan natin. Pagkat siya'y dumarating, maghahari sa daigdig. Taglay niya'y katarungan at paghatol na matuwid. Poong hukom ay darating, taglay ang katarungan natin. Hallelujah, 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 hallelujah. Bagong utos ani Kristo, mag-ibigan sana kayo, katulad ng pag-ibig ko. Hallelujah, 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 hallelujah. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahon iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, ang talinhagang ito. Ang paghahari ng Diyos ay maitutulad dito. May isang taong maglalakbay, kaya tinawag niya ang kanyang mga alipin at ipinagkatiwala sa kanila ang kanyang ari-arian. Binigyan niya ng salapi ang bawat isa ayon sa kanya-kanyang kakayahan. Binigyan niya ang isa ng 5,000 piso, ang isa namay 2,000 piso, ang isa pa'y 1,000 piso. Pagkatapos siya'y umalis. Humayo agad at tumanggap ng 5,000 piso at ipinangalakal iyon. Nagtubo siya ng 5,000 piso. Gayon din naman ang tumanggap ng 2,000 piso. Nagtubo din ng 2,000 piso. Ngunit, ang tumanggap ng 1,000 piso ay humukay sa lupa at itinago ang salapi ng kanyang Panginoon. Pagkaraan ng mahabang panahon, bumalik ang Panginoon ng mga alipin na iyon at pinapagsulit sila. Lumapit ang tumanggap ng 5,000 piso. Wika niya, Panginoon, ito po ang 5,000 piso na bigay ninyo sa akin. Ito pa po ang 5,000 piso na tinubo ko. Sinabi sa kanya ng Panginoon, magaling, tapat at mabuting alipin. Yamang naging tapat ka sa kakaunting halaga. Pamamahalaan kita na malaking halaga. Makihati ka sa aking kagalakan. Lumapit din ang tumanggap ng 2,000 piso at nasabi, Panginoon, ito po ang ibinigay ninyong 2,000. Ito naman po ang 2,000 piso na tinubo ko. Sinabi ng kanyang Panginoon, magaling, tapat at mabuting alipin, naging tapat ka sa kakaunting halaga. Kaya nga, pamamahalain kita ng malaking halaga. Makihati ka sa aking kagalakan. At lumapit naman ang tumanggap ng 1,000 piso
alam ko po kayo'y maigpit. Anya, gumagapas kayo ng di ninyo tinamnan at taga-ani sa hindi ninyo hinasikan. Natakot po ako, kaya't ibinaon ko sa lupa ang inyong salapi. Ito na po ang 1,000 ninyo. Masama, tamad na alipin, tugon ng kanyang Panginoon. Alam mo palang gumagapas ako sa hindi mo tinamnan, sa hindi ko tinamnan, at taga-ani sa hindi ko hinasikan. Bakit hindi mo man inilagak sa bangko? Iyon, di sana'y may nakuha kong tubo ngayon. Kunin ninyo sa kanya 1,000 piso at ibigay sa mga may 10,000 sapagkat ang mayroon ay bibigyan pa at mananagana. Ngunit ang wala, kahit ang kakaunting nasa kanya, ay kukunin pa. Itapon ninyo sa kadiliman sa labas ang aliping walang kabuluhan. Do'y tatangis siya at mangangalit ang kanyang ngipin. Ito mabuting balita na ating Panginoong sa Kristo. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Ang parabola ng talento ay nagpapaalala sa atin ng handog, regalo ng Diyos sa ating buhay. Maraming taon nang nakararaan, naalala ko, nahiya po ako magkwento, doon po sa Basilica ng San Pietro, St. Peter's Basilica sa Rome, ay merong isang paring Franciscano. Doon nakita ako isang paring Pilipino, ako po'y nakasuot ng itim, naka-Roman collar. Ang sabi niya sa akin, tinawag niya ako. Ang sabi sa akin, naalala ko pa, galing daw sila, kasama daw sila ni Pope John Paul II, 1995, noong World Youth Day sa Luneta, Manila. At itong Franciscanong pare, ay buong-buo pa yung alala niya. Sabi niya, kinausap ako in Italian language, sabi niya, noong kami nagpunta sa Seoul, South Korea ni Pope John Paul II, at nakita namin libo-libong mga tao. Namangha kami ni Pope John Paul II. Ngunit, nung kami makarating sa Pilipinas at nakita namin 6 na milyon na katao naroon sa Luneta, uhaw sa pananampalataya. Ang sabi ng pare sa akin, Franciscan priest, kayo, mga Pilipino, kayo ay pinagkalooban ng handog, regalo, biyaya ng pananampalatayang Kristiyano. At kitang-kita namin ni Pope John Paul II, kasama po siya sa entourage, ang handog ng pananampalataya, ang biyaya na ipinagkaloob sa inyo. Minamahal na mga kapatid, di ba nga ba't ito ang parabola ng talento? Iba't ibang handog, iba't ibang biyaya, iba't ibang talento. Ang biyaya, handog, regalo, kakayanan na binigay sa atin ng Panginoon sa ating bansang Pilipinas. Tandaan natin, 500 taong nakararaan, nakatanggap tayo ng handog ng ating pananampalatayang Kristiyano. At ulitin ko, yung sabi ng Franciscanong pare na Italiano, kasama sa entourage si Pope John Paul II ng World Youth Day, sabi niya, kayo ang tunay na mayaman dahil sa inyong pananampalataya sa harap ng Diyos. Minamahal mga kapatid, di ba nga ba't ayan ang handog ng Diyos? Pinagkalooban tayo ng pananampalataya. Palakihin natin, palaguin natin ang ating pananampalataya. Huwag natin ibaon sa lupa tulad ng narinig natin sa Ebanghelya. Bagkus, lalo nating palaguin ang ating pananampalataya tulad ng unang alipin na katanggap ng 5 talento. Lalo nating palaguin, lalong lumago tayo sa ating pananampalataya, sa ating pag-asa, sa ating pag-ibig, sa ating pagmamahal sa Panginoong Jesucristo. Bagamat anumang pagsubok na maaari natin pagdaanan sa ating buhay, kailanman hindi tayo mawawalan ng pananampalataya, pag-asa. Kahit ang anong pagsubok, anong pandemya ang harapin natin, makakaya nating pagbugian to dahil
tayo hindi nangangamba, tayo nananalig, tayo nagtitiwala, tayo sumasampalataya na alam natin sa tulong at awa ng Diyos, makakaahon tayo. Minamahal na mga kapatid, napakagandang istorya ng santong pinagdiriwang natin ngayon. Kahapon, pinagdiriwang natin ang istorya ni Santa Monica, isang mapagmahal na ina na ang kanyang asawa isang pagano. Pinagdasal niya na magbalik loob sa Diyos. Ang kanyang anak naman ay, masasabi natin, isang problematic child, si San Agustin. San Agustin po, isinilang siya noong November 354 sa Tagaste. Ngayon po, ito po ay Algeria. At alam natin na kanyang tatay, si Patricio, isang pagano. Kanyang nanay, sinabi natin, Santa Monica. Pero sinikap ni Santa Monica muna hubugin sa pumumuhay Kristiyano ang kanyang anak na si Agustin. Bakit? Dahil noong kabataan ni San Agustin, ay nabuhay siya bilang isang paganong eretiko sa isang pamumuhay na makamundong kasiyahan, ambisyon. San Agustin, nung bata pa, talagang sinunod niya ang erehe, lalo na makinismo, isang heresya yon, napasok siya sa maraming filosofiya at makamundong paggabol sa kanyang kabataan. Siguro sasabihin natin, kapanahon ni San Agustin ng kanyang kabataan, naranasan niya lahat ng kasamaan at kasalanan. Noong taon 370, pinag-aral sa San Agustin sa Cartago, South Africa, ng rhetoric, sa pagnanais na maging isang dalubhasa sa batas. Inuukol na San Agustin ang kanyang sarili sa pagsasaliksik sa kaalaman ukol sa mundong ito at unti-unti niyang tinalikuran ang Kristiyanong pananampalataya. Siya ay nakisama, nag-live-in sa isang babae sa loob ng 15 taon at nagkaroon pa siya ng anak sa labas ng pangalan Adiodato. Kaya nga, lalong lumalalim ang kanyang hangarin, filosofiya na tinatanggal ang Diyos sa kanyang buhay. Noong taon 373, siya ay sumapi sa Manikismo, isang heretikong sekta. Matapos magturo sa San Agustin sa Tagaste at Cartago, nagtungo siya ngayon sa Roma noong taon 383 at nagbukas ng isang paaralan sa retoriko. Subalit, ng sumunod na taon, siya ay lumipat sa Milano, sa Milan. Doon inikayat siya ng kanyang ina na Santa Monica na makinig. Pakinggan mo, doon sa katedral ng Milano, meron dong isang magaling na obispo sa Milan. Ang pangalan ng obispo ay si Obispo Ambrosio. Siya po ay naging santo rin, Saint Ambrose. At sa pamamagitan ng pakikinig ni Agustin sa isang napakaganda, napakalalim na paliwanag ni San Ambrosio, obispo, na antig ang kanyang puso. Para bang ang Diyos nagsasalita sa kanyang kalooban puso at nung pakikinig sa kanya, napaiyak si San Agustin at ang sabi niya, ibig ko nang magbalik loob sa Diyos. Nagpabinyag siya doon mismo kay Bishop Ambrose, Saint Ambrose, sa gabi ng muling pagkabuhay, Easter Sunday, taon 387. Siya'y nagpabinyag na isang Katolikong Kristiyano sa edad na 33 years old. Dito natin makikita, tinugon ng Diyos ang panalangin at pagmamalasakit ng kanyang ina na si Santa Monica sa pamamagitan na walang tigil na panalangin na Santa Monica na kanyang ina. Sa pamamagitan ng biyaya ng Diyos, nagbalik loob si San Agustin at namuhay na siya buong buo para sa Panginoon. Nang sila po ay pabalik na sa Africa, di ba? Sabi natin, Milan, Italia. Nung pabalik na sa Africa, si Santa Monica po, kasama si San Agustin, si Santa Monica po ay namatay.
Iyak na iyak si San Agustin. Tinupad niya ang minimiti ng kanyang nanay na siya'y mabuhay na isang matapat na Kristiyano. Yan po ang buhay ni San Agustin. Sa paghihikayat ng nanay, sa panalangin ng nanay, ibig niyang maging tapat sa kanyang nanay na namatay na. Sabi niya, tutuparin ko ang hangarin ng nanay ko. Magiging isang tapat akong Kristiyano. Pagdating sa Africa, nagtatag siya ng isang monasteryo sa kanilang lungsod. Taon 391 sa paghimok ng mga taga-Ipo. Ngayon ay Annaba sa Algeria. Si San Agustin ay inordinahang pare. At pagkatapos ng 3 taon, siya ay hinirang bilang isang obispo. Alam niyo po, naging napakabuting obispo na San Agustin at nagwakas ang kanyang paglilingkod nang binawian siya ng buhay. Ngayong araw, August 28, 430, namatay po siya ng 76 years old. Iniari na San Agustin ang kanyang buong sarili upang sundin ang kalooban ng Diyos para sa higit na kalalwalhati ng Diyos. Ang kanyang maraming naisulat. Sabi raw, ang nasulat na homily niya ay more than 600 homilies. Nakasulat po yun. Napakaraming libro. Ang kanyang filosofiya, teologiya, ang nag-impluensya sa napakaraming teologo, filosofiya ng simbahan na humugot na inspirasyon mula kay San Agustin sa kanyang buhay, kanyang sariling talambuhay, pagbabalik loob sa Diyos, at sa kanyang mga mabubuting gawa at naisulat. Magwawagas po ko sa panalangin ng San Agustin. Kanina nang binabasa ko to, nung ako po ay high school, minor seminarian, nung nabasa ko yung prayer ni San Agustin, pagtatapat ko po sa inyo, lumuha ako, umiyak ako. Ito po yung prayer ni San Agustin. Sabi niya, "Our heart is restless until it rests upon you, O my God." Ang aming puso, Panginoon, ay hindi mapapayapa hanggat ang aming puso'y hindi nakasalalay sa iyo. Late have I loved you, O beauty ever ancient, ever new. Late have I loved you. Huli na nang kita'y minahal, O kagandahang walang hanggan, kailanman bago pa, huli na kitang minahal. Late have I loved you. You were within me. I was outside. It was there that I searched for you. Nasa loob mo ako, ngunit nasa labas ako. Doon kita hinanap. In my unloveliness, I plunged into the lovely things which you created. Sa aking kagandahang loob, ay bumubulusok ako sa mga kaibig-ibig na mga bagay na iyong nilikha. O God, you were with me, but I was not with you. Panginoon, ikaw ay nasa akin, ngunit wala ako sa iyo. Created things kept me from you, yet they had been, if they had not been in you, they would not have created. Ang mga nilikha mong mga bagay, ito ang naglayo sa akin sa iyo, ngunit kung hindi sila naging sa iyo, wala sila. O God, O Lord, you called, you shouted, you broke through my deafness. Panginoon, tumawag ka, sumigaw ka, sinagasaan mo ang aking pagkabingi. You shone, you dispel my blindness, lumiwanag ka, at tinanggal mo ang aking pagkabulag. You breathed your fragrance into me. Inihinga mo sa akin ang iyong pabango. I drew in breath and now I pant for you. Humugot ako sa iyong paghinga at ngayon hinahangad kita sa aking buhay. I have tasted you. Natikman kita, Panginoon, and now I'm hungering. I'm thirsting for you more. At kayong Panginoon, ako'y nagugutom sa iyo. Panginoon, ako'y nauuhaw na higit pa. God, you touch me. I burn for your peace. Panginoon, hinawakan mo ako at ako'y nag-aalab para sa iyong kapayapaan. Our heart is restless until it rests upon you, O Lord my God. Ang aming puso ay hindi mapapayapa hanggat ito hindi nakasalalay sa iyo, O Panginoon Diyos. San Agustin ng Hippo, ipanalangin mo kami. Amen.
Minamahal ko mga kapatid, sa ating pagharap sa luklukan ng paghatol ng Diyos, isusulit natin wastong paggamit, pagwawaldas, ng mga biyayang pinagkatiwala sa atin sa panalangin. Hilingin natin ang tulong ng tagapaglikha. Panatiliin mo nag-aalab ang aming buhay para sa iyo, O Panginoon. Panatilihin mong nag-aalab ang aming buhay para sa iyo, O Panginoon. Ang marami at iba't ibang biyaya ng kanyang mga kasapi, naway mapakinabangan ng simbahan, manalangin tayo. Panatilihin mong nag-aalab ang aming buhay para sa iyo, O Panginoon. Ang mga opisyal ng gobyerno, naway igalang ang plano ng Diyos sa pamamagitan ng pagtatanggol at pagtataguyod sa kalagahan ng sangnilikha. Manalangin tayo. Panatiliin mo nag-aalab ang aming buhay para sa iyo, O Panginoon. Ang lahat ng tao, naway magsalo-salo sa biyaya ng lupa at makiisa ang bawat tao sa pagkakaroon ng makatao at mayamang kaunlaran sa ating bansa. Manalangin tayo. Panatiliin mo nag-aalab ang aming buhay para sa iyo, O Panginoon. Ang mga doktor, mga nurse, at yaong mga nasa pangangalaga ng kalusugan, naway gamitin ang likas na biyayang bigay sa kanila upang dalhin ang pag-ibig at habag ni Kristo sa mga dukha, nalulumbay, may sakit at mga bilanggo. Manalangin tayo. Panatiliin mo nag-aalab ang aming buhay para sa iyo, O Panginoon. Sa ating mga mahal na yumaong kamag-anak at kaibigan, naway ipagkaloob ang walang hanggang kapahingahan. Manalangin tayo. Panatiliin mo nag-aalab ang aming buhay para sa iyo, Panginoon. Ama namin nasa langit, tulungan mo kaming manatiling tapat sa mga maliit na bagay ng buhay upang mapagkatiwalaan mo kami ng higit sa mga dakilang bagay mo. Kapag pumasok na kami sa iyong kaharian, iniling namin to sa pamagitan ni Kristo ang aming Panginoon. Amen. Paghahanda ng alay ay narito po ang alak at hinapay dala sa altar mo. Aniyo'y magiging tunay, dugo mo't katawan, aming tatanggapin ngayon, magbibigay buhay. Paghahanda ng alay, ngayon ay sisimlan. Ang alak at hinapay ay bebendisyon na. Aniyo'y magiging tunay, dugo mo't katawan. Ito'y aming tatanggapin sa pakikinhabang. Manalangin kayo mga kapatid upang paghain natin ay kalukdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama namin na may ka, sa pagdiriwang namin sa pagtubos na iyong anak na sa amin, mahihain nawa ngayon ginugunita si San Agustin ang pakikinabang sa matapat na pagsasama sa panandang ito ng pag-ibig at pagkakaisa sa pamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo Itaas sa rin. Diyos ang iyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Pasalamatan Panginoon. natin ang Panginoon ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay nga marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Ngayon si San Agustin ang pinararangalan sa pamumuhay niyang totoong uliran, ang pagiging maasahan sa panunungkulan
Kaya't si Kristo na maasahan sa katapatan ay inihayag sa pangangasiwa sa sambayanan. Ang malasakit ng mga uliran tagapangasiwa noon ang nagpapatuloy magpahanggang ngayon sa panalangin kanilang inuukol. Kaya kaisa ng mga simbahan mo'y dito'y nagtitipon. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunhi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoon Diyos. Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo, o sana sa kaitaasan. Pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon, o sana sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gay mong banal ang mga kaloob na ito, upang para sa amin maging katawan at tugo ng aming Panginoong Yesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinagkahati-hati niya iyon, iniabot sa kanya maalagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayun din naman na matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang maalagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inamin. Ito ang kalis ng aking dugo, nang bago't walang agantipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa kapagpapatawad na inyong mga kasalanan. Gawin ninyo ito bilang pag-alala sa akin. Ipagbuni natin ang misteryo na ating pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang paglala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't inialay namin sa iyong tinapay na bibigay buhay at ang kalis na nagkakalob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat at tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasamo namin kami magsalo-salo sa katawan at tugon ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kay isa ng Francisco na aming Santo Papa, kay isa ni Jose Advincula na aming Arsobispo, lahat obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid namin na himlay na may pag-asang sila muling mabubuhay, gayon din lahat ng mga pumanaw. Kawan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawan mo at pangindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa na mahal na Birhen Maria, Ina ng Diyos. Kaisa na San Jose na kanyang kabiyak na puso. Kaisa ng mga apostol. Kaisa na San Juan Bautista. Ang lahat ng mga banal. San Agustin, na nabuhay dito sa daigdig na kalulugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa kararangal mo sa pamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Yesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Buong pagtitiwala sa walang hanggang awa at pag-ibig ng poong may kapal, sama-sama tayong manalangin. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasamin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nan sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw, patawarin mo kami sa aming mga sala,
para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. Huwag mo kami pahintulot sa tukso. Iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Iniiling namin kami iadya sa lahat ng masama. Pagkalooban mo ng kapayapaan na araw-araw. Iligtas sa kasalanan. Ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang inaalay ko sa iyo, ang aking kapayapaan ang binibigay ko sa inyo. Tungian mo ang aming pananampalataya, huwag pong aming mga pagkakasala. Pagkalooban niyo po kami ng kapayapaan, pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon naway laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan tayo ngayon ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Kordero Diyos, ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Narito ang kordero ng Diyos. Narito siya nag-aalis ng mga kasalanan sa libutan. Mapalad ang iningayahan sa kanyang pigin. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Ang mabuhay sa pag-ibig ay pagbibigay na di nagtatansya ng halaga at hindi naghihintay ng kapalit. Pagbibigay walang pasubali, naibigay ko ng lahat. Magaan akong tumatakbo, salat man ako sa lahat. Salat man ako sa lahat. Ang tangi kong ihaman ay mabuhay sa pag-ibig. Ang mabuhay sa pag-ibig ay paglalayag, nahantong ay payapa at may galak. Sa maalab na udyok ng pag-ibig, hinahanap kita sa aking kapwa, at siyang tanging tumatanglaw.
bituin sa kipat nubay, diwas sa paglalakbay, sandigan lakas sa tibay, laging awit ang sagisag, ang mabuhay sa pag-ibig. Aging awit ang sagisag, ang mabuhay sa pag-ibig. Manalangin tayo. Ama namin mapagmahal, ang pakikinabang namin sa pag ni Kristo ay mapakabanal, magpakabanal nawa sa amin, upang kami mga kaanib niyang tumanggap sa Kanya ay maging talagang siya sa pamamagitan din niya kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Panalangin kay San Roque. O pinagpalang San Roque, pintakasi ng mga may karamdaman, lingapin mo po ang aming mga kapatid na nasa banig ng karamdaman. Ang iyong pamamagitan ay sadyang makapangyarihan na noong ikaw narito pa sa daigdig. Marami ang gumaling dahil sa pag-antanda mo sa kanila na kamahal-mahalang krus. Ngayon ikay niluluwalhati sa diyan sa langit. Nananalig kami ang iyong pamamagitan ay lubang magaling. Ialay mo po sa Panginoon Diyos, yaring aming mga hinaing, at sa tulong mo po ay makamit ang kagalingan ng aming kaluluwa at katawan, pakundangan sa mga hirap at sakit ng Panginoong Kristo at iyo pong mga panalangin. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Pagbabasbas ng Poong Nazareno, mahal na Poong Nazareno, ipinahayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan ng iyong angkan na nagsusumamo sa iyo. Makamtam nawa nila ang iyong katugunan. Tanggapin ang kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo ang mga daladala nilang mga imahin at dasalan. Sa pamamagitan ng bendisyon na ito, naway maalala nila ang mga pangako nila noong sa binyag na ikaw ay kanilang iibigin at paglilingkuran bilang Panginoon ngayon at magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Pagpalain kayo ng mga pangyarihan Diyos sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sa gabay, pag-ibig ng Poong Nazareno, humayo kayo, taglay ang pananampalataya. Salamat sa Diyos. Nuestro Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin, pinipinto ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong kinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, nilulwalhati ka namin. Nuestro
Padre Jesus Nazareno, dinarangakan namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, nilulwalhati ka namin.